Hi guys, Mami Park is here, and in today's video guys ay pag-uusapan natin ang padalian makabawi ng ROI. Ayan. So, I'm so excited for today's video kasi dito natin malalaman, magsisipaglabasan kayong lahat. Hinahamon ko kayo kung gaano nyo katagal nabawi ang ROI nyo. Napakaganda ng ating topic for today's video kasi dito tayo magkakaalaman kung sino ang mga magagaling sa negosyo. Ayan. Pero pauna-una guys, ang negosyo ay depende syempre. So talagang sabi ko nga sa inyo, mag-workout ang lahat ng magandang result ng inyong hanap buhay if you are in the right place and if you are in the right track and if you are managing in the right path your business. So whatever it is man ang maging result na kung kailan nyo nabawi, kung natagalan ba kayo or na masyado kayong na-overwhelmed at napakaaga nyong nabawi ang inyong ROI or return of investment, ang mahalaga, buhay ang negosyo na pakikinabangan nyo. So, hinahamon ko kayo na mag-comment dyan kung gaano katagal ang inyong naging inabot na tagal ng inyong ROI na para mabawi. No? Kasi magiging topic natin for today's video ay manggagaling kay Sir Romel. So, mag-shoutout muna tayo. Along the way ay aanuhin natin yung mga tanong. No? So, magbibigay din ako ng figures sa inyo at pagninilayan natin. And disclaimer guys, these are all probable. Okay? So, dinidisclaim ko po, hindi po ito ang standard, hindi rin po ito ang for sure na tama. Probable lamang ang ating gagawin. Probable, close to exact. Okay? So, let's do shout out to Abogado Inartes 3473. Tama ka dyan, Mami Park. Ang galing mo talagang magpaliwanag. Ako kasi ang ginawa ko, 1K gabi-gabi ang kinukurot ko para sa ipon ko. 2K ang kita ko sa isang araw. Hindi ko po alam kung yung 2K na kita ay net income na o 2K ang kanyang sales. Okay? But, Sir Abogado Inartes, if it works for you, it's totally okay. But, kapag ka po minsan, no, dapat malinaw yung ano natin, yung comment natin. Kasi, 2K, kung benta ito, then ileles mo ang 50%, ingat po. Pero kung 2K po ang maliwanag na net income nyo, no, ibig sabihin, nagre-range around 20,000 mahigit din ang inyong sales. Maganda po yan. Okay lang po yan. No? Wala pong problema dyan. So, congrats. Kasi, syempre, diba, isipin mo, no? Ang makapagtabi ka ng 1K araw-araw ay isang napakalaking bagay. Diba? Nang hindi naapektuhan ang iyong hanap buhay. Okay. Forest Joy 2021. Go, 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 Mami Park. No skip ads para kay Mami Park. Judith Ramos, Mami Park, silent viewer po ako. Gustong-gusto ko pong panoorin gustong-gusto ko po kayong panoorin. Store owner din po ako, kaya lang po PWD ako. Stroke patient po, pero movable naman. Mabagal lang ang ginawa ko po. Open store ang tapat mismo ng school, kaya medyo kita. Pero sana someday po maging ganyan din ang store ko. No, ang kagandahan kapag ka nasa school, tapat ng school, may target market ka na. Usually alam mo na, no, nasa sense mo na kung anong ipo-provide mo. However, if talagang ang pinaka-peak na nag-aakyat ng sales sa'yo ay school and sa neighborhood ay hindi masyado, ang magiging problem dyan is kapag ka natapat ng bakasyon. So, syempre, less ang kita, no? But, all in all, magpasalamat pa rin tayo dahil sa kabila ng si Ma'am Judith ay PWD, nakukuha pa rin niyang maghanap buhay, no? Hindi baling mabagal, no? Kasi meron namang reasons why, Ang mahalaga lang, hindi hihinto. At ang mahalaga, may pumapasok na benta palagi, okay? Huwag lang negative. Iba yung negative, okay? So, next would be Winnie07. Watching here, Mami Park. Angel Ebecodo 3552 watching from Mindanao. Ellen Pilar, hi Mami Park, always watching po talaga. Nakaka-inspire po talaga kayo, lalo na sa akin, 9 months pa lang ang sari-sari store. Awa ng Diyos po, within 4 months, nabawi ko na ang ROI ko. God bless you. Gaya po ng sabi nyo, mga fast-moving items, salamat po, love you. Okay, punta naman tayo kay Gina Lynn Casas, 5275. Mami Park, paano po kaya makuha ahente ng Happy Diapers, etc.? Pwede po kayong magdiretso sa kanilang Facebook account, no? Masa-search nyo po yan. Basta po ang address ay May Kawayan po yata. At tatawagan nila po kayo, no? However, when it comes po sa pagkuha po ng magandang presyo nila ay truck nga po ang nasa worth 250k ang kailangang orderin. But kung hindi naman, kung nasa around 20,000 lang naman ang nagwo-worth na kailangan mong diapers, I would suggest na doon ka na lang makipag-deal sa mga super wholesale ang presyo ng mga supermarkets or ahente.
Okay? Actually, wala kasing ahente niyan, sa totoo lang po. Meron po kaya iyan available po sa mga nag-wholesaler at saka sa mga supermarket. Okay, Beliana Santos, gandang hapon Mami Park, kainis tuloy. Mali kasi spelling eh. Kanina pa ako nag-aabang vlog mo. Oo nga, ingat po kayo palagi. Thank you. Ricky Anuevo, nakakatuwa po at sobrang nakaka-encourage pag kumikita ng tindahan. God bless Mami Park. Hindi po ako nag-i-skip ng ads. Hehehe. Thank you sir. Thank you po. Ito, dito tayo Romel 1594. Madam, naniniwala ba kayo 8K na puhunan sa loob ng 5 months is umabot na ng 100K plus ang laman ng store. Doon pa namin kinukuha lahat ng bayarin, gaya ng upa at kuryente. Grabe naman kasi ang pagod at puyat namin. 24 hours po ang store namin. Sa unang 3 buwan, yung mga sumunod hindi na kinaya. Kaya nagko-close na kami ng 2 AM. Tapos bukas kami ng 5 AM. Kaya sa matotal, 22 hours kaming bukas. Tabing National Highway area namin. Magsi 6 months pa lang po ang store namin. Ngayong January. Share lang po. Ayan. Dito po magsisimula ang ating topic. Tapos nag-reply si Judith, sabi ni Judith Ramos, wow, sarap naman po, madam, no? Sir po si Romel, Ma'am Judy. Ayan. Eto, na-miss ko to. Dahil isa ito sa talagang avid viewers ko din talaga. Si Madiscarding Bicolana 3947. Kahit madalang na ako makapanood, Mami Park, pero once na nakapanood ako, tutok na tutok ang mata ko at tenga sa pakikinig. Very good. Stop and start ako sa sari-sari store, Mami. Pero isa ka po sa nagpapalakas ng loob ko. Actually po kasi si Mama Discarding Bicolana, she also tried to have a sari-sari store inside the subdivision. Umupa po siya ng bahay doon. However, ang naging isang dilemma din nito before is yung kumukontra ang mga ibang homeowners members sa loob ng subdivision dahil kontrolado nila kung ilan lamang ang magbi-business doon. And dahil nangungupahan lang si Ma'am Madiscarding Bicolana, siguro hindi nila feel na ma-welcome si Ma'am Madiscarding Bicolana. Lalo pat nakikita nila na medyo threat si Ma'am Madiscarding Bicolana sa mga businesses doon na existing na sari-sari store. So it's really so sad. Ang kagandahan dito sa amin, malaya ka makapagnegosyo. Ang hindi mo lang matatakasan talaga dito or hindi mo malulusutan ay ang mga business permits, no? And syempre, to be able to have a business here, dapat nasa magandang lugar ka din, magandang pwesto, magandang area, and also kung mangungupahan ka ba or sa sarili mong pamamahay. Kasi syempre, ang subdivision, kung nasa inner lot ka, hindi ganoon kabili talaga. Unlike na nasa bukana, nasa inner lot, corner lot, ganyan, corner lot, end lot, maganda po ang ganyang mga pwesto sa subdivision kapag ka nagnenegosyo. Okay, anyways, or kaya nasa along main road. Yon ang maganda. No? So Mama Discarding Bicolana, I miss you. Thank you very much for coming back, no? I wish you well. I wish you all the best na sana finally masettle ka sa isang lugar na you can do what you want. You can have the business that you wanted. Tulad ng sari-sari store na nai-inspire ka at marami ka nang natututunan na excited ka nang i-apply ito. Kasi kulang na lang ang application, ang execution. Meron ng ideas di ba? At syempre ang tamang lugar. Okay? I will pray for you, Ma'am Bicolana. Juanito San Mateo 5574. Mami, wala kang boses. Meron po. Baka po sa cellphone nyo. Sir, may boses po ang mami. No? Inano po natin yan, ni-review po natin. Kasi pag po talagang yan ay walang boses, ang gagawin ko po talaga yan ay iti-turn down po. Ayan. Sana po napanood nyo, Sir Juanito, inulit nyo po sana. Thank you very much po. Alam niyo po si Sir Juanito, ngayon ko lang po nakitang nag-comment. Pero siguro po matagal na siyang subscribers, hindi lang po alam ng Mami Pai. Maraming salamat, Sir Juanito. Madiscarding Bicolana, sabi niya, first honor, pasensya na, bihira na ako makadalaw, hindi na ako masyadong nakakapag YT. Siya talaga yung kauna-unahang nag-comment. So, punta tayo dun kay Sir Romel. Balik tayo dun kay Sir Romel na kung naniniwala ba ako na 8K na puhunan sa loob lamang ng 5 buwan ay 100K plus na ang laman ng kanyang hanap buhay at bukod pa doon ay doon kinukuha ang mga bayarin gaya ng upa at kuryente. Okay, so upa at kuryente, no? Ang charge niyang expenses ni store. Okay. So before that, share ko muna ang experience ko bago ako maniwala dito kay Sir Romel, no? Kasi baka mamaya inaasar lang ako nitong si Sir Romel, no? At itong si sino ba ito? Si abogado Inartes at saka yan, no? Tingnan natin, no? Baka mamaya binablap lang ako ng mga ito. So, tingnan natin kung may katotohanan sa mga pinagsasabi nila at kung
may basis ang sinasabi nila. Okay, so let me have my own experience. Ayan guys, so patutunayan natin kung totoo ang sinasabi ni Sir Romel. Okay, bibigyan ko po kayo ng mga figures and in my personal experience. Si Mami Park po, nagkaroon po ako roughly 270,000 na capital. Kaya lang po, yan po ay paunot-unot na nilabas. Nilabas po iyan ng month ng April, month ng May, month ng August, at month ng September. Yan po yung talagang literal na pera na hindi ko binabawi na monetary figure. Yung pera talaga, yung cash, hindi ko po siya binabawi. Saan po ako bumabawi? Para mabawi ko ang ROI ko. Reminders po, depende po sa negosyo at depende po kung paano natin babawiin ang ating return of investment. Nasa atin po kung paano natin siya ititreat na naibalik natin ang ating return of investment. So, nahandito po tayo sa hindi po talaga literal na napaka-accurate. Probable lang po tayo. Okay? So, si Mami Park, alam ko po kasi na hindi ko po siya agad mababawi as pera. Kasi po, nagpapalaki po tayo eh. Dahil tumataas yung demand. Yun po yung magiging dilemma natin, yung magiging good problem natin. Hindi natin agad nababawi. Gawa po kasi na kapag tumataas ang demand, kailangan pa nating magdagdag minsan. And then, or kaya naman, ay kailangan nating hintayin yung proseso na tumubo yung ating initial capital. However, meron naman po talagang hangganan ang paglalabas at pagbawi ng ROI. Pinakamatagal na po ang 3 years para mabawi nyo ang return of investment nyo. Okay? Kahit sa lahat ng negosyo, nasa pinakamatagal na ang 2 to 3 years. However, ang kagandahan sa ating sari-sari store, pag may good problem or may mataas na demand, in just less than 6 months, kahit nandun pa lang tayo sa within trial and error method months, ay talaga naman pong yaan ay mababawi na natin kung, paalala, kung nandun po tayo sa lugar na matao, mabili, at in demand. Okay? So, paalala lamang po. Okay. So, kapag ka nagbe-break even ka lang, ilang months na, mag-isip-isip ka. No? You better consider your plan B and plan C. Kung ang plan B mo ay magdagdag ka ng kapital, de go. Kung ang plan C mo ay mangutang na, de go. Kung ang plan C mo, tigilan na dahil parang nagpapagod ka lang, stop it and venture to another business. Ganun lang po kasimple yun. No? Okay. So, pagsusumahin ko po, ang April, May, June, July, August, September, 6 months po yan. Nag-work po sa 1,238,858 ang aking total sales within 6 months. Pero po, ang babawiin ko na aking initial capital ng 6 months na yan ay 270,000. Nabawi ko na siya. Not in monetary, but dahil nagpalaki po ako. Nagparuling ako dahil mataas ang demand. Kesa mangutang ako, kesa kung saan ako kumuhang lending, kung ano po ang merong resources ang Mami Park ng personal, yun po ang aking ipinamasa. Okay ha? So, ibig sabihin po, i-versus po natin ang 1.2 million sa 270,000, na doble ko na po siya. Okay? Kasi pag dinivide mo po ang 270,000 sa 1.2, yan po ay nasa around 3. 3 ang lalabas. So, ibig sabihin, yung 3 na yan, yung una, yun yung talagang capital mo, at yung dalawa, yun ang kanyang naging growth. Yun ang kanyang naging kinalabasan ng ROI or return of investment. So, ibig sabihin, 2 beses palang bumalik sa akin ang aking kinapital. At yan po, so, ibig sabihin po, April, May, June, in less than 4 months po, nabawi ko na po ang aking kinapital na 270,000. Kasi po, pagdating po ng July, ay nasa 450,000 na po ang aking sales, mahigit. So, ibig sabihin po, less than 3 months, nabawi na ang 270K. No? And in just 6 months, nadoble ko na po ang aking capital. So, ganun po. So, maniniwala ba tayo kay Sir Romel? Maniniwala tayo. Lalo na si Sir Romel, talagang grinding. Imagine nyo po, 24 hours. Ako po, hindi 24 hours. Di ko po kakayanin yon. Iisa-isa po ako. Nanay po ako. No? And at the same time pa, ay yung store ay hindi naman po namin bahay. Umuuwi pa ako. So, what more kung nag-24 hours din ang Mami Park? Diba? So, ibig sabihin po, totoo po yung sinasabi ni Sir. Kaya lang, iyon ay with 3 months, 24 hours,
and another 2 months na 22 hours na operation. So, tama po ang sinasabi ni Sir, no? So, imagine, sa sari-sari store pala, pag nasa tamang lugar ka, at nagsipag ka, nagdoble sipag ka, talagang kaya mong madoble, matriple ang iyong initial capital. So, yon ang kagandahan. Kaya po, napaka-importante na number 1 kong ina-advise sa inyo, pagdating sa feasibility studies, sa location pa lang, choosing your location, mag-ingat na kayo. Kasi po, iyan ang magdadala ng inyong ikaangat. Dahil handyan ang target market, handyan ang customer, handyan ang sales. Always remember, sales, customer is the blood of our store. It's the blood of our business. So, if you are not in the right place, walang mangyayari na pag-growth. Kung meron man, napakabagal. No? Super bagal. Pero, kailan ba nagkaroon ng maganda sa mali? Diba? Kailan ba nagkaroon ng maganda sa mali? Only you can get with that thought is lesson. No? Pero, syempre, hanggat maaari, hindi tayo kukomit ng mistakes. Doon tayo sa magkakaroon tayo ng kabig. Kasi negosyo to eh. Negosyante tayo. Kailangan mautak tayo. Kaya mahalaga, importante, ang nagkakaroon tayo ng feasibility studies. Hindi yung parang napag-decide mo lang kung saan ka nagtinda. Hindi po ganun yun. Sa panahon po ngayon, mas importante po na inaaral. Nung panahon po kasi ni Kopong-Kopong, panahon ng hapon, madalang po ang nagsasari-sari store at hindi po dikit-dikit. Kaya po ang kompetisyon, hindi po ganun kataas. Hindi po katulad ngayon, nagtinda ka ngayon, yung katapat mo, nagtinda na rin. Yung katabi mo, nagtinda na rin. Lalo na kung nakikita nila na maganda pala ang bentahan. Dahil nakikita nila sa iyo yan na ikaw ay talagang mabili. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng idea ang mga future kakompetensya mo. So, again, uulitin ko yung sa nakaraan din nating vlog. Tayo bang mga kasari ay magiging masaya kung meron tayong kakompetensya? Syempre, hindi. No? Kaya yung sinasabi ng vlogger na nakaraan nung nag-video reaction ako, kahit kailan, hindi magiging masaya at di magiging maganda ang desisyon na dumikit ka sa kapwa mo kasari. Kasi, parehas kayo ng negosyo. Parehas kayo ng kine-carry na mga brands, konsepto. So, ang mangyayari talaga, magkakaroon kayo ng kompetisyon. Okay? Hindi sa ayaw natin ng kompetisyon. However, iniisip natin kung ano ang nasa paligid natin. Ilan ang paghahatian. Ikaw ba'y possible na makukuha mo ang pinakamataas na porsyento ng customer na gumagana sa inyong area at ilan kayong maghahati-hati, ilan ang magiging market sharing, ilan ang makukuha mong market share. So, kaya po tayo never na magiging masaya kapag may sumusulpot na kakompetensya. Kaya lang, hindi man tayo mang-aaway, hindi man tayo pwedeng magalit kasi nandito tayo sa malayang pagkakalakal at nandito tayo sa bansang kapitalismo. May kapital ka, pwede kang magnegosyo. Okay? Yon ang ating lesson. So, ibig sabihin, tama. No? So, kung in just less than 4 months lang ay na-double ko na ang aking kapital, ibig sabihin lang, mga 2 months lang, nabawi ko na. 6 months, na-double ko na ang aking kapital, ibig sabihin, in just less than 4 months, nabawi ko na. So, totoo yung sinasabi, sana wag maguluhan So, totoo yung sinasabi ni Sir Romel. At totoo yung sinasabi, at may possibility ding, totoo yung sinasabi ni Abogado Inartes na nakakaya niyang kumuha ng 1,000 per day sa kanyang kita. No? However lang, hindi lang maliwanag yung kay Sir Abogado Inartes na kung yung 2K niya ay kita ba yon or benta. No? Ano man pa ang given, importante, yung inyong hanap buhay ay hindi nawawala ang kapital, hindi nani-negative. May mga instances na nani-negative ang ating tindahan kung sa stocks na pupunta. Baka po kasi mamaya mag-worry kayo, Mami Park, negative ako, negative ang lumabas. Yun pala, binalikwas nyo ng binalikwas, pinaikot nyo ng pinaikot yung inyong hanap buhay. Kaso, magtatala na kayo, mag-aayos na kayo ng inyong kinita sa loob ng isang buwan, hindi umabot. Dahil hindi pa nabenta. Okay? So, tatandaan nyo, sa ROI, titingnan nyo ang inventory stocks nyo, titingnan nyo din ang naging sales nyo, at titingnan nyo din ang kinabid yung net income, at titingnan nyo din kung magkano ang naging expenses nyo. Kasi, ang kabuuan yan ay malalaman nyo kung nabawi nyo na. So, si Mami Park talaga, pag ako sa negosyo, ang una kong binabawi ay hindi monetary, hindi pera, hindi sa figures, kundi yung aking items. Kapag nadoble ko na ang items,
that's when the time na baka pwede na ako na kumabig ng net income. Kaya po kahit may net income ma'am ng mga nagdaang buwan, binabalikwas ko po agad. Kasi nga po, tumataas yung demand, yun po ang ating senaryo, tumataas ang demand, kailangan magdagdag ng kapital. So, para hindi maiwasan na magdagdag ng malaking kapital, di yung kinita na lang ng tindahan at yung naging sales ng tindahan, i-rolling mo. No? At kung talagang mataas na mataas, wala nang pong problemang maglabas ka pa ng personal. As long as may hangganan. Kasi baka mamaya labas ka lang din ng labas. Wala namang bumabalik. Hindi na dodoble ang tindahan. Yun po ang mali. Okay? So, kailangan may improvement. Kaya po lagi ang goal ko, kailangan matataasan ng present ang previous. Kasi, ibig sabihin may growth. Okay? Yun po ang ating pinupunto rito. So, imagine niyo po, no? Dahil napunta ako sa tamang lugar, with less than 4 months lang, nabawi ko na po ang aking kinapital. Na-vlog ko pa nga po yan nakakakuha na ako ng net income kasi kahit pa paano ay naaayos ko na yung aking budget allocation kung paano ako mamimili, kung magkano lang ang pamimili ko, kung ano ang tama at sapat, nang sa ganun ay makakabig naman ako kahit magkano. So, ganun po ang ginagawa ng Mommy Park. At sa tingin ko naman po, marami sa inyo, ganun naman din ang ginawa. No? So, God bless to us. Kung tatanungin nyo naman po ngayong taon po na to, maganda na. Kasi pag-iisipin ko po, naging bread and kaya lang po, naging bread and butter ko naman siya, 1 taon mahigit. Kasi po, nag-start po ako maging bread and butter siya last year lang Last year, July, August. O sabihin na natin August. So, mula 2022 ng April, May, June. Ayan, naging bread and butter ko po siya from the start na nagtindahan ay 1 year and 4 months bago ko po naging bread and butter. Kasi pinalabas ko po muna yung aking talagang desired na net income. Kasi yun po ang kailangan ko. No? Kaya po talagang nagpalaki muna ako, nag-ayos po muna ako, inorganize kong mabuti, inayos ko, dinagdagan ko ang stocks ko, talagang as in talagang grinding. So, kung baga ba, guys, ay pagdating po doon sa salitang magiging bread and butter, bago nyo po gawing bread and butter ang inyong tindahan, siguraduhin nyo po munang marating niya yung pinakamataas na peak na sales ng tindahan. Nang sa ganon, makita nyo kung ang ipoproduce niya talagang net income in the stable state na, ay kaya kayong buhayin. Kasi si Mommy Park, 1 year and 4 months bago ko siya naging bread and butter. Pero kung pagdating po dun sa pagbawi ng kapital, nabawi ko na po siya in just less than 4 months. So, ganun po siya kaganda. Imagine, in just 2 years, naging maayos. So, gano'n lang kadali ang 2 years, no? Susumahin mo. Tapos, hindi ka naman na-deprive pagdating naman sa pagkain. Hindi kailangan mag-abroad. Ika nga, basta nasa tamang lugar ka lang. So, yan yung gusto kong mangyari sa mga OFW. Na kapag kayo ay mananatili na dito sa ating bansa, ganyan ang mangyari sa inyo. Na magkaroon kayo ng somehow ay relief na kaya nyo palang kitain dito yon sa Pilipinas. Hindi nyo kailangan mag-abroad tapos meron na kayong pamilyang kasama araw-araw, gabi-gabi. Imagine that. Lalo pa kung may katuwang kayo, katuwang nyo ang inyong kapartner sa buhay. O, paano kung yung kapartner nyo sa buhay meron pang trabaho, plus ikaw pa, kumikita ka. O, imagine that. Nako, siguro perfect sample natin dito si Sir Ricky Anuevo kasi maganda ang hanap buhay ng misis niya. No? Sarili pa nila ang pwesto. Tapos si Sir Ricky nasa abroad pa. So, kaya Sir Ricky, mahaling mabuti ang asawa, napakadiskarte, no? Tandaan nyo yan, Huwag nyo ipagpapalit ang asawa nyo kahit nandiyan kayo sa abroad. May hugot si Mommy Park. Hoy, wala naman akong ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin lang, napakadiskarte ng inyong mga misis, no? Ng inyong mga asawa. Kung nakapag-produce ng hanap buhay na napakalaki ng kinikita, maganda ang kinikita, hindi kailangan mag-abroad. Imagine that. O plus pa kung ang isang kapartner ay naghahanap buhay, edi more kita, more savings, di ba? Mabilis ang pagyaman. Nga. No, sa panahon ngayon, kami lang ng tindahan ang kumikita, no? Hindi na baling medyo mabagal, getting there. Kasi iba naman po ang sitwasyon ko sa inyo. May asawa lang po tayong foreigner, pero hindi po tayo mayaman. Nakukuha sa tiyaga, sa pagdadasal, at sa diskarte. At least, hindi ko kinakailangan mag-abroad para masubaybayan ng mga anak ko. Kaya naman, isa sa napakagandang nangyari na hindi ako pinag-abroad ng Daddy Park,
nakita ko naman kahit pa paano mga anak ko. Nakita nyo ang mga anak ko guys, yung aking bunso ay EDIS level na ilalaban sa copy reading. Napakasarap ano. At ang aking anak na babae ay hindi sila nawawala, consistent honor sila. Well, hindi ko yan tinuturuan guys ha. Promise, hindi ko po tinuturuan yan. hindi ko nga nakikita ang mga nagbubuklat yan. Si Kauri, nakikita ko nag-aaral. Pero si Kier, hindi. Ang tinuturo ko dyan, maghanap buhay, magtinda. Kahit tanong niyo po sa, di ba Angie? Mga bata, hindi ko po yan tinuturuan talaga. Yan ang pinagpapasalamat ko na lang. So, isa sa napakaganda nangyari kay Mami Park, ano? May utak-utak ang ating mga anak without our effort, no? Ang laging sermon ko dyan, tumulong kayo magtinda! Tumulong kayo magtinda! Gumagawa ng assignment, ni-istorbo ko pa minsan, sa totoo lang, pero consistent honor po, no? Kasi alam niyo po, ang gusto ko kasi is matutunan nila kung paano harapin yung pressure, no? Kasi po, patagal na panahon, pahirap po ng pahirap ang buhay. Kaya po kailangan ang mga bata ngayon, no, hindi spoil din. Turuan kung paano mag-cope sa kabila ng pressure. Kasi sa trabaho nila, mararanasan nila yan. So, kung ang bata, sanay na sa ganyan, no, hindi naman pressure na, iba po yung pressure na inaabuso, yung abusive. Iba po yun. Turuan ang bata na can do work, can do jobs under pressure. Turuan po ang bata ng time management. Turuan po ang bata na matuto ng self-learning. Okay? Hindi lamang po sa lahat sa guro. Alam niyo po, pagka ganyan po ang inyong paraan, ang mga anak nyo, minsan nga sinasabi ko sa mga anak ko alam nyo, kaya ako ganito sa inyo kahigpit. Kasi tandaan nyo, pag ako nawala sa mundo, pagka kayo na lang, maintindihan nyo ngayon lahat ng tinuturo ko sa inyo. Doon nyo ako ma-appreciate. No? Kasi hindi ko kakayanin na nasa hukay na ako, baka bumangon pa ako kapag nakikita kong syunga pa din kayo sa buhay nyo. No? Yun lang naman usapang balbal ng nanay, no? At bilang magulang. So, alam ko pong naiintindihan ng nakararami dito ang ibig sabihin ng Mami Park. So, yun lang, no? Iba-iba naman tayo ng parenting style, di ba? So, if it works for you, nakatulad ng ginagawa ng Mami Park, go ahead, no? Do it. Pero, hindi po tayo focus sa parenting, focus po tayo talaga sa ating hanap buhay, sa ating negosyo. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting! Bye! Love you all! Ay guys, bago nga pala tayo mag-end, baka po sa aking ika-15k subscribers ako ay magpa-Gcash, no? Mamimili po tayo. Kasi tayo po ay magsasagot ng mga tanong. No? Ay, Mami Park, ba't di ka nalang magpamigay kaysa naman magtaan pa? Abay, ganun po talaga. Kailangan may lesson. Kailangan may alam natin yung mga binlog ng Mami Park kung naalala nyo pa. From the top, make it drop. Okay? Kasama po ang ating series ng ating The Design is Very timeline ni Mami Park. Kasama po sa mga questions yan. No? Pipili po ako sa inyo. Tayo po ay magpapalaro. Okay? So, yan po ay handog. No? Ang tagal. Handog na pasasalamat ng Mami Park sa ating ika-15k subscribers. Kaya kung hindi ka pa subscribe at napanood mo ang video na ito, mag-subscribe ka na. Bye!